with the Word of God. Let us pray and let us welcome the presence of the Lord. We honor you today, Father, and we welcome your presence, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for you are the way, the truth, and the life. Kaya kami malayang nakakalapit ngayon sa Diyos Ama ay dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord, na wala nang hadlang, wala nang barrier upang kami ay malayang makaranas ng iyong presensya. And today, Lord, let there be no hindrance, let there be no distractions. We lay all our cares, all our fears, all our burdens at your feet. And today, we focus on you. We open our hearts to you, Lord. Holy Spirit, speak to us today. At kung may katigasan po ang aming mga puso, tunawin mo ang katigasan na ito sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan. At buksan mo aming mga tenga, aming mga mata, so that we can only see you today. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So last week, yan. Sino po nakakaalala ng ating topic? The blood. Sino dito ang in-apply yung lesson natin na sa bahay nila nagpe-pray together sa family, yung mga tatay, nagpi-plead ng blood ni Jesus, nag-communion. Yan, in-apply po ba natin yung lesson? Alam niyo po, napakaraming may mga sakit at kumakalat na naman ang mga scare, influenza, virus. And even in our church, marami tayong nabalitaan na mga kasamahan natin na nagkasakit. And we plead the blood of Jesus over them. We speak healing over them. Amen. So we praise God. Ako rin po, nagkasakit din ako nung Sunday right after I preached the blood. Yun agad ang sabi ng kalaban, blood pala, o ba't may sakit ka? Pero alam niyo po, there are times, actually always, kailangan mong pakinggan, kailangan maging mas malakas yung boses ni Lord kaysa sa sinasabi ng kalaban. So nung naririnig ko yung boses ng kalaban na, o ba't ka may sakit? Eh, kaka-preach mo lang ng blood, kaka-preach mo lang na bias, hindi ka lalapitan, hindi ka magkakasakit, eh ba't ka may sakit? So pinush back ko. Sometimes you just have to push back. Sabi ko kay Satan, I still believe I am healed. Dahil sa kanyang mga latay, ako pa rin ay magaling. And even if I cannot see it yet, yun yung kinakanta natin kanina. Hindi ko pa siya nakikita sa physical kasi masama yung pakiramdam ko eh. But I know and I believe I am healed. So, ulit-ulit ko yung sinasabi, I am healed by stripes. Nagko-communion kami ni Brian, nililay hands niya ako, piniplead niya yung blood. And alam nyo, it could have been longer. Yung sakit na yun, baka tumagal pa ng 1 week, 2 weeks. But just after 3 days, I was able to get up. Tinayuan ko eh. Alam nyo, kaya nyo ring tayuan. Susubukan ng kalaban na pabagsakin tayo paulit-ulit. Lalo na kapag malaki yung calling mo kay Lord, lalo na pag may promise na malapit mo nang makuha. The enemy will always try to discourage you kasi takot na siya eh, threatened na siya na malapit na ako. Kailangan i-discourage ko, kailangan i-hinder ko siya. But you have to stand up and get up and fight and push back. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Kung nasa sa atin si Jesus at ang power niya, at ang resurrection power niya, kahit hinang-hina ka na physically, alam mo ba yung spirit mo lumalaban? Hindi yung physical natin, yung reality eh. Meron pang greater reality, yung spiritual realm. Everything is spiritual. Palaging tinuturo sa atin ni Pastor Ading. So even if sa physical ang bigat, pwede kang nilalaban ka ng spirit mo. Rise up, declare the word of God, declare the promise of God. And you know the best part? Si Jesus and the Holy Spirit, they are praying for you. Meron kang mga powerful intercessors, kaya pala nakakaya mong mag-rise up kahit may weaknesses, nakakabangon kang muli. Thank you, Lord. So push back. I believe, hindi yun yung message eh, but siguro meron dito sa atin kailangan makarinig ng word na yon. Tumayo ka ulit and push back that darkness.
You have already received kung ano yung hinihingi mo kay Lord. Power, freedom, deliverance. Natanggap mo na yan. Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin, i-push back mo, labanan mo, lakaran mo. Somebody needs to hear this today. Push back the darkness. May mas powerful na force, na power na nasa sayo, kapatid, kesa dyan sa kadiliman, kabigatan, offense, tampo, problema, kakulangan, sakit. There is a force, a power that is greater than the world. He that is in us, siya na nasa sayo. Naniniwala ka ba na nasa sayo na si Lord? If so, kinakanta natin yan. You said, I believe. Then if we believe, let us act like we believe. Pag sinabi nating naniniwala ako, ipakita natin sa ating mga gawa, sa ating mga salita. Pag sinabi mong naniniwala kang magaling ka na, sabihin mong magaling ka na. Hindi yung sasabihin mong, hindi ako matayo, sama-sama talaga ng pakiramdam, hindi ko kaya. Your faith must be in line or equal to your words or to your actions. Amen po ba? Hindi ko alam kung para kanina yung word na yon, na push back or rise up or get up. But I am declaring na ikaw, kapatid, kaya mo yan. Sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, si Lord naniniwala sa'yo, I believe in you, my son. I believe in you, my daughter. You can do it. Kaya pagtiwala ka rin kay Lord. Pagtiwalaan mo na kaya mo because kasama mo si Lord. Kasama natin ang Diyos. Kinakanta natin yan paulit-ulit kanina. And that is really what the Lord is speaking to us today. Amen. So, our topic for today is about crossing over. Yan, lagi tayo excited, di ba? Since the beginning of January 2025, we have been talking about pagtawid. New season, new miracles, new breakthroughs, new blessing, new life. Bagong puso, bagong buhay, bagong simula. At lahat tayo, kapag yan po ang topic, excited tayo. Amen? Amen. Pero alam niyo po, may susi, may sikreto, bago tayo tuluyang makatawid. At para hindi masayang yung pagtawid, yung breakthrough na hinihingi mo dyan kay Lord, meron palang susi or key or condition. And that is what we're going to talk about today. Ang title po ng ating Bible study ay Consecrating to Crossing Over. Can you say that? Consecrating to Crossing Over. Ayan. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang makatawid? Gusto mo na bang makamove on? Gusto mo na bang maka-breakthrough? Anong sagot ng katabi mo? Ay, hallelujah! Amen! Ang lakas ng amen. Yan ang mga gusto ko, di ba? Malakas na pinaninindig ang amen. Ako ay makaka-crossover na. Sige po, can we move it to the next slide, please? Ang main text po natin ngayong araw na to ay mula sa Joshua chapter 3, verse 5. Meron po ba dito nagngangalang Joshua? Bukod kay Paul Israel. Si Josh. Alright. Meron pa. Magandang pangalan po yung Joshua, no? Joshua 3:5. Sino po may mga dalang Biblia? Yes. Alam niyo po, ayan, marami na tayong na-influence. Yes, na-influence bumili ng ang Bible Pinoy version for those who are beginners. Na-enjoy niyo bang basahin? Naka, walang nag-amen. Walang nag-enjoy magbasa. Sige, Joshua chapter 3 verse 5. Open your Bibles po sa inyong mga cellphone. Samahan niyo akong basahin at nandyan na naman na sa screen pero maganda pa rin po na tayo nagbubukas ng Biblia. Ang sabi po dito, Joshua instructed the people, get yourselves ready, set yourselves apart for Yahweh. Tomorrow, Yahweh will perform for us great miracles. Sa ibang translation, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do great and mighty things among you. Dito sa Pinoy version, basahin din natin. Sinabi ni Joshua sa mga tao,
i-purify ninyo ang inyong mga sarili. Kasi bukas, sabihin nyo nga po, bukas, gagawa si Lord ng mga himala. Uulitin ko yung line na yon. Bukas, gagawa si Lord ng mga himala. Tanungin mo yung katabi mo, anong meron bukas? Sinagot na agad. Excited tayo, di ba? Anong meron bukas? Himala. Gagawa si Lord ng mga himala. Sabihin mo, bukas, gagawa si Lord ng mga himala. Kaya niyo po yung kabisaduhin? O di ba? Bukas, gagawa si Lord ng mga himala. Palagi mo yan sabihin sa sarili mo, bukas, gagawa si Lord ng mga himala. Bukas, gagawa si Lord ng mga himala. And hinighlight ko po yung word na tomorrow, Yahweh will. Kita nyo po yung naka-red? Bukas, gagawa si Lord ng. Dinudugtong talaga nila lagi. Bago ko po kayo, hindi ko kayo sermonan, pero gusto kong unahin yung encouragement. Tomorrow, God will, Yahweh will, blank, lagyan mo ng blank. Ano yung bagay na yan, kapatid, na sobrang tagal mo na pinagpe-pray, at may promise ka, may word ka, alam mo, sinabi ni Lord sa'yo yan, pero hindi pa nangyayari, hindi mo pa nakikita, hindi pa natutupad, hindi pa nagmamanifest sa sitwasyon mo. But you are praying for it. Bawat isa sa atin, meron yan. Tomorrow, Yahweh will blank. Ano yung blank mo, Alex? Ano yung blank mo, Dan? Every one of us, pwede mo yung punan, fill in the blanks. Tomorrow, Yahweh will. For me, one of the blanks dyan is, tomorrow, Yahweh, God, will give me a baby. Isa lang yan sa mga blanks ko. Ikaw, ano yung pwede mong ilagay dyan? Ano yung mga pangako ni Lord na natanggap mo dati pa? Na matagal mo nang hinihintay na matupad. I want you to write that on your phone sa notes mo. Tomorrow, Yahweh, God will. Tapos idugtong mo yung prayer mo na yon. Tomorrow, God will give me my God's best. Tomorrow, magkaka-love life na ako. Tomorrow, mapopromote na ako. Tomorrow, magiging makakapag-cell group na ako. Tomorrow, makakaahon na ako sa utang. Tomorrow, gagaling na ako. What is that one thing? Or many things, di ba, na may blanco dyan. At pwede mo sabihin, bukas, gagawa si Lord ng. Pwede niyo po ba yan gawin? Isulat mo sa notebook mo, sa phone mo. Bakit ko po yan gustong i-highlight, yung word na tomorrow, Yahweh will, because nandito na po tayo sa timeline na, sabi nga, this is the most exciting year or season to be alive. Bakit? Dahil isa-isa na nating nakikita na palapit na ng palapit, nangyayari na yung mga pinangako ni Lord noon. Ngayon, nagmamanifest na. Tingnan po natin yung timeline sa Bible. Kailan ba sinabi ni Lord yung promise sa kanila na sila ay papasok sa lupang pangako? Di ba may promise si Lord? Na lalabas kayo dyan, hindi na kayo pahihirapan ng kalaban, at dadalhin ko kayo sa isang lupa na sagana, a land flowing with milk and honey. At sabi doon, lahat ng descendants nyo ay pagpapalain ko, imumultiply ko, pararamihin ko. Sinimulan niyang sabihin ni Lord yung promise na yon kay Abraham sa Genesis chapter 12. Kay Abraham pa lang, binigay na yung pangako. Abraham, gagawin kitang father of many nations. I will multiply you, I will increase you, I will bring you to a land. May pangako na, doon pa lang, kay Abraham pa lang. Pangako na ni Lord, papasok daw sila sa promised land. Tanong, natupad ba yon sa panahon ni Abraham? No. Pero pinaniwalaan ba ni Abraham yung pangako? Yes! Bakit? Dahil po sa kinakanta natin kanina, you said, I believe.
Hindi mo po parte yung ikaw yung gagawa para matupad yung pangako. Ang parte lang po natin, paniwalaan mo ang pinangako. At pagtiwalaan mo kung sino ang nangako. Kaya nga po, tawag kay Abraham, hero of faith. Hero, isa siya sa mga heroes of faith. Kasi may promise na parang imposible. Pero sabi niya, I will believe, Lord, you said it, I believe it. Sabi mo nga, you said it, Lord, I believe it. Okay, pag sinabi ni Lord na may destiny ka, may calling ka, you said it, Lord, I believe it. Pag sinabi ni Lord, marirestore yung family mo, you said it, Lord, I believe it. Pag sinabi ni Lord na ihaangat kita, kahit di mo makita kung paano, you said it, Lord, I believe it. Pag sinabi ni Lord, magkaka-breakthrough ka, you said it, Lord, I believe it. Pag sinabi ni Lord, malinis ka na, pinatawad na kita, hindi na kita tinitingnang marumi, you said it, Lord, I believe it. So, hindi natupad. Tingnan niyo po sa generation ni Abraham, hindi natupad. Nagkaanak siya, ang pangalan ng anak niya si Isaac. Naalala niyo po yung kwento na pina-offer sa kanya ni Lord? Yung kaisa-isa niyang anak, si Isaac yun. Napapatay niya, pero hindi naman talaga papatay ni Lord. Sinubok lang yung pananampalataya ni Abraham. Nakapasa ba siya sa test? Yes. So, hindi yun yung topic. Pero sinasabi natin na nabuhay si Isaac. Nabuhay si Isaac. At alam niyo ba, yung same promise ni Lord kay Abraham, pinangako din ni Lord kay Isaac. Sabi ni Lord sa Genesis 26 verse 3, Isaac, dadalhin din kita sa isang lupang pangako, sa isang lupang flowing with milk and honey, at pararamihin ko rin ang descendants mo. Pinaniwalaan ba ni Isaac? Yes. So sa generation po ni Abraham, hanggang sa generation ni Isaac, they believed the promise. May promise na ng promised land. 2 generation na lumipas. Pero nangyari po ba yun sa panahon ni Isaac? Hindi pa. Ngayon, nanganak. Meron pang mga anak. Si Isaac na nagkaroon din siya ng anak. At isa sa mga anak niya ay si Jacob. Meron po ba dito pangalan ay Jacob? Meron. Ang pamilya Jacob. At si Jacob, Model Jacob, yan. Sa panahon po ni Jacob, ayan, pinangako ulit ni Lord. Genesis 35 verse 12, inulit na naman, bibigyan kita sa lupang pangako, dadalhin kita sa magandang lupa. Pinaniwalaan po ba yan ni Jacob? Yes. Pero natupad po ba yan sa timeline ni Jacob? No. So you see, ilang generations na po yung lumipas. Sasabihin po ba natin, Lord, sinungaling ka? Sabi mo, dadalhin mo ko sa lupang pangako, pero bakit hindi nangyari? Nasabi nyo na po ba yan at one point in your life? Well, wala po exempted sa atin. Lahat tayo, we have all gone through seasons and moments na na-question mo. Lord, may promise, pero bakit hindi yun yung nakikita ko? Tama po ba? And hindi ko po, wala po tayong sinisisi dito or kinakondemn, but it is the reality. Mahirap maniwala kapag hindi mo nakikita. Tama ba? But that is the essence of faith. Believing, even if you haven't seen it yet. Para bang pag sinabi ni Lord, it's as if nakuha mo na. Kahit na hindi mo pa nakukita or nakukuha. Yun yung ibig sabihin ng faith eh. So, si Abraham, si Isaac, si Jacob, kinovet nila yung promise na yon. Lord, hindi ko pa nakikita pero I know it is done. I believe it. Binigay mo na yan. Napakagrabing pananampalataya no? Para sabihin nilang, I still believe it. Kahit sabihin ng barkada mo, kala ko ba may pangako si Lord sa'yo? Ba't ang tagal na, hindi ka pa kinakasal? Sabi ni ate, I still believe it. May promise ako, I still believe it. It is done. Wait and see. Ikakasal din ako. Wait and see. Mapopromote din ako. Wait and see. Makakaahon din ako. I believe it. I have a promise. I believe it. Amen. So, hindi nangyari. 3 generations na, mga kapatid. And alam nyo, generations na yan, hindi lang po yan 1 year, 2 year, 3 years. Grabe yan. Aabot na po tayo ng 100 taon. Imagine niyo, lagpas 100 years na, hindi pa natupad ang promise.
Bakit kaya pinaghihintay ni Lord? Ba't sobrang tagal? Ngayon, nagkaanak si Jacob. Ilan ang anak ni Jacob? 12. At isa sa mga anak niya si Joseph. Favorite nating story yan, di ba? Alam nyo ba, kay Joseph, inulit na naman yung promise. Sa Genesis chapter 50 verse 24, bago mamatay si Joseph, sinabi niya, huwag kayong mag-alala, dadalin tayo ni Lord sa isang lupang sagana. Isa yun sa mga last words niya eh. Yung malalagutan ka na ng hininga, pero ang huling salita mo pa rin, naniniwala ako, dadalin pa rin tayo ni Lord sa promise. Such faith! Nangyari po ba yun sa panahon ni Joseph? Hindi pa. So ilang generations na po? Okay. So lumipas ang napakahabang taon, dumami ang mga Israelita, at yan na po yung nangyari, dadating na tayo sa panahon ni Moses, na na-threatened na si Pharaoh dahil ang dami na nila. So dati mabait yung Pharaoh sa panahon ni Joseph, natatandaan nyo, binigyan pa nga siya ng posisyon. Pero pagdating sa panahon ni Moses, iba na. Nagagalit na siya dahil dumami bigla yung mga Israelites, yung mga Hebrews, at gusto niyang patayin silang lahat. Alam niyo yung ginagawa ng kalaban eh, pag nakikita niyang malapit na yung promise, malapit na, dumadami, nagiging fruitful. Ay, pigilan. Ipailalim ulit sila sa kasalanan, sa temptation, sa addiction, para hindi sila makamove forward. Yun ang trabaho ni Satanas. Sirain, nakawan at patayin tayo. Pero nag-raise up si Lord, si Moses, tatandaan nyo? Sino ba si Moses? Nakaligtas lang naman siya sa mga dapat papatayin na baby. Hebrew babies, nakaligtas si Moses. At siya yung ni-raise up ni Lord to be a deliverer. Si Moses na hindi marunong magsalita. Si Moses na uutal-utal. Si Moses na takot-takot humarap sa maraming tao. Bakit siya yung ginamit ni Lord? God proves na kaya niyang gamitin kahit sino. Hindi humahanap si Lord ng magaling, ng may PhD, ng graduate sa Bible School. Humahanap si Lord, actually yung lagi niyang pinipili, yung mga may pangit na past. Kaya kung nasa isang sitwasyon ka ngayon na feeling mo, nasa struggle ka, brokenness, weakness, ay good news kapatid. Malaki ang purpose mo sa kaharian ng Panginoon. Kaya huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. So, binigay na naman ni Lord yung promise kay Moses. Genesis, mali yung verse. Sa Exodus, copy-paste pa more, di ba? Sa Exodus, sinabi na naman ni Lord kay Moses, Moses, pumunta ka sa Ehipto, let my people go, sabihin kay Pharaoh, palayain ang mga tao ko, dahil dadaling ko sila sa lupang pangako. Natupod po ba yon sa panahon ni Moses? Naku, biglang nag-isip sila eh. Teka, natupad ba? Natupad po ba yung nakapasok na sila sa promised land during Moses' time? Pero nakalabas po ba sila sa Egypt? Yes. So tingnan nyo, may progress ba? Lumapit, may progress. Nakalabas na sila sa Ehipto. At bakit kinakailangan mangyari po yun? Kailangan mo na kasing lumabas ka muna sa kasalanan, sa kadiliman. Gusto mo na ni Lord ipalayain ka, pagalingin ka, bago ka dalhin sa promised land. At alam nyo, si Moses, nire-represent po niya si Jesus. He is our deliverer. Siya ang magpapalaya sa atin sa lahat ng pang-aalipin ng kalaban sa buhay mo, si Jesus. So, 5 generations ang lumipas, hindi nila nakitang nangyari ang promise. Pero the promise still stands. Sabi mo, sa sarili mo, the promise still stands. Hindi nagbago ang pangako dahil hindi nagbago ang nangako. Meron na po ba dito sa atin naghihintay ka na for 400 years? Bakit po kayo tumatawa? Meron na po ba sa atin dito na ang paghihintay mo ay 400 years na? Sinagot na talaga. Wala pa. And yet, tingnan niyo po kung gaano tayo ka-impatient. 1 month pa lang, nagre-reklamo ka na kay Lord. Lord, ba't ang tagal? Kung sabihin kaya ni Lord sa'yo, sila nga 400 years eh. Alam niyo po, impatience and doubt, yan ang mga kalaban ng pangako. Pag naiinip tayo, ano pong tendency? Gagawa ka na lang ng sarili mong paraan. Pipilitin mong pabilisin.
Mag-e-effort ka ng sarili. Pero sa huli, dami mong ginawa, yung bunga ng ginawa mo, ganito lang. Tapos magagalit ka na naman kay Lord. Diba? Ganun ang nangyari sa mga Israelites eh. So, fast forward, dito na tayo sa generation ni Joshua! Yan. Alam niyo po kung bakit napakaganda ng generation ni Joshua. Dahil ito na talaga. Ito na. Sabi mo, ito na. Sabi mo, ganunin mo yung katabi mo, this is it. Nagising, di ba? Tingnan nyo mga kapatid, gusto ko kayong ma-excite eh. Pag hindi pa na-excited yung katabi mo, tingnan mo, mandilatan mo na mata, maging excited tayo. Ito na talaga yun, mga kapatid. Yung season natin ngayon, this is it. So tingnan nyo, sa Joshua chapter 1, yan. Joshua chapter 1, sinabi na naman ni Lord yung promise. Gusto kong basahin sa Tagalog. Verse 2. Joshua, patay na si Moses. Mag-ready ka at ang buong Israel, tatawid kayo sa Jordan River, papunta sa lupang ibibigay ko sa inyo. Ayan na naman yung promise. Inaalam nyo ang maganda kay Lord? Matagal nga yung paghihintay. Pero every time, palagi kanyang i-remind na may promise. Palagi mong maririnig, oops, Chel, may promise. Hindi pa yun void. May effect pa yon, Cathy. Just to remind you, may promise. He will always speak. So, may timeline po ba na nakalagay kung kailan sila tatawid? Wala. Meron lang sinabing promise. Pero ito yung maganda, tingnan nyo sa same chapter, Joshua chapter 1, verses 10 to 11. So sa verse 2, sinabi tatawid sa lupang pangako, pero hindi sinabi kung kailan. Ngayon pagdating natin ng verse 10 to 11, tingnan nyo po yung nakalagay. Inulit-ulit. Joshua, utusan mo mga leaders sa Israel. At sinabi ni Joshua sa mga leaders, pumunta kayo sa camp at sabihin nyo sa mga tao na mag-ready, paulit-ulit na naman, mag-ready ng mga babauning pagkain. Ay, bakit pagkain pinapadala? Pinapaready. Naalala ko tuloy si Sheikh, nung nag-mission kami sa Aklan. Mission trip sa Aklan, ang daming dalang bag. Kala namin mga damit eh. Kasi, di ba, mission, walang CR, mahirap ang buhay doon kila Pastora Mariel. Naalala niyo po si Pastora Mariel? So, nag-mission kami doon nung mga single pa kami. So, si Sheikh, dami niyang dalang bag. Hirap na hirap siya, ang bigat. Sabi namin, dami naman dalang bag ni Sheikh. Yung pala, ang laman, mga pagkain. May stick may ano. Ay, talagang naghanda ng pagkain. Lagi tayo dapat may pagkain. May baon ka ba? So sabi dito, mag-ready, by the way, pupunta po tayo ulit na Aklan. Sama kayo. Mag-ready kayo ng babauning pagkain dahil sa loob, gusto ko po ito i-highlight, sa loob ng 3 araw, ibibigay ko na ang lupaing pangako sa inyo. Ano po yung difference? Same promise, pero nung Joshua chapter 1 to 2, kahit yung mga previous verses kanina, kay Moses, kay Abraham, anong kaibahan nitong Joshua chapter 1 to 10 to 11? Very good. May specific time. In 3 days, within 3 days, this is the first time na nagbanggit si Lord ng timeline. Within 3 days. Alam niyo yun, sobrang silent ni Lord for 400 years. Tapos all of a sudden, sasabihin niya, sa loob na 3 araw, ito na. Hindi ka ba ma-excite? Ay, grabe yan. Hindi mo sasabihin na, may flight ka to Japan or to Taiwan. Tagal pa. 3 months pa, 2 months pa. Pero hindi mo alam, in 3 days, flight mo na. Ma-excite ka. In 3 days, sinabi sa'yo, po-promote ka or may salary increase ka. Ang tagal naman ibaba ng papel. Pero nalaman mo, in 3 days, effective na, magre-reflect na sa payroll mo. Yes! Mga kapatid, aren't you excited na may timeline na? Sinasabi ni Lord sa atin ngayon, it is getting nearer and nearer and nearer and closer and closer. The promise is getting closer. Ni-excite ni Lord yung mga tao So in 3 days. So pagdating naman sa Joshua chapter 3,
umagtaw ng isang chapter kasi yung chapter 2 kay Rahab. Yung nagtali siya ng pulang cord. So back to Joshua chapter 3, tingnan nyo. Get yourselves ready, set yourselves apart for tomorrow. Yahweh will perform great miracles for us. What is the difference? From 3 days, 1 day na lang. Grabe yung audience. Super excited. Nakaka-relate ako kay Joshua eh. Siguro nung in-announce to ni Joshua doon sa libo-libong Israelita, guys! 1 day na lang! Buti pa yung mga Israelites. Woo! Buti pa sa HHCC. Guys, 1 day na lang! Ngayon, balikan mo yung sinasabi doon na tomorrow, the Lord will. Ano yung nilagay mo doon? Ayan na yun. Kaya kailangan sumabay tayo sa timeline ni Lord. Huwag tayong magpaiwan for tomorrow. The Lord will do great and mighty things for us. Na-excite ko na po ba kayo? Ayan na. Di ba? Ang saya-saya niya. Hi, salamat. May nag-react. Gayahin niyo po yung emoticon sa slide. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan ba yung mukha? Finally, bukas na makakatawid ka na. Oh, very good. Parang ano lang But wait. In-excite ko lang po talaga kayo, mga kapatid. Pero basahin po natin maigi yung verse. Let's not forget the entire instruction. So, Joshua instructed the people. Kanina ang naka-highlight po dun sa first slide ko is yung tomorrow, Yahweh will. Tama? Yun yung naka-red. Pero bago yun, ito na tayo sa pinaka-exciting part. Bago yung promise, meron pang sinabi. Get yourselves ready for Yahweh. At bakit ko po inuna? Bakit ko po inuna yung tomorrow, Yahweh will? Bakit? Dahil yan ang laging nag-e-encourage sa atin, yung promise. Yan ang nagpapalakas ng pananampalataya mo eh. Tama ba? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag puro promise lang, kulang. Pag puro, I claim it, I declare it, I manifest it in the name of Jesus. The promise. Kulang. Tama, na kiniklaim at dinedeclare mo yan, yung promise ni Lord, pero may kulang. And this is, siguro, lahat tayo guilty dito. Usually, pag may nakita kang promise sa Bible, binuksan mo yung Bible, ay, ang galing, sabi dito, yayaman ako. Pero hindi mo binasa yung verses bago doon. Meron palang condition. Meron palang command. Meron palang instruction. At bakit mahalaga na wag mo yung tanggalin? Dahil yun ang susi para makuha mo yung promise. And this is what many Christians are avoiding, eluding, iniiwasan yung command, yung instruction. Ang tawag po doon, cherry picking. Sabi mo, cherry picking. Hindi natin tayo makarelate, no? Dahil walang cherry. Cherry sa Pilipinas. Pero ang ibig sabihin po ng cherry picking, di ba pag may, kunyari, sabi na lang nating aratilis. Bukan, dahil mahilig ako na umakyat sa puno ng aratilis eh. Pag kulay red na, yan lang yung kinukuha ko. Alam niyo po, hustler ako sa pag-akyat sa puno ng aratilis. Totoo yan. So, pag red, kukunin ko lang. Pero yung mga green, iniwanan ko yan, ayoko yan. Pag sinabi po nag-cherry pick ka lang, cherry pick ka ng scripture or verse, pinipili mo lang kung ano yung maganda at maganda sa pandinig mo, puro promise, puro encouragement, pero hindi mo sinasama yung kabuuan. Half-truth is not truth. Diba? Kailangan buo. Kaya po dito sa simbahan natin, sawayin niyo po ako.
Kapag puro yayaman ka, in Jesus' name, maniwala ka, puro ganyan na lang yung pinipreach, puro promise, 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 pero hindi tayo nagtuturo ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagsunod sa Panginoon, yan, red flags po yan. So may command. Ano po yung command? Gusto ko sa Tagalog, basahin. Dito sa Pinoy version. Verse 5, sinabi ni Joshua sa mga tao, linisin at i-purify ninyo ang inyong mga sarili kasi bukas. Gusto ko pong i-highlight yung word na kasi bukas. Yung word po na kasi ay kadugtong nung promise na gagawa si Lord ng mga milagro ay may naunang kondisyon. Ano po yung sabi doon? Pakalinisin nyo muna ang inyong mga sarili kasi bukas. Ngayon, ang ginagawa po ng maraming Christians, tinatanggal yung first line, yung kasi, yung first line. At ang pinopost lang, tomorrow, Yahweh will make me rich. Nakita niyo po yung ibig sabihin ng cherry picking? Tinanggal mo yung command, yung instruction. Kasi, parang baka ma-offend, baka di nila maintindihan. Kasi parang inuutosang linisin, bakit may kasalanan ba? Ganun yung lagi nating tingin eh. So, natatakot tayo, gusto natin playing safe tayo lagi. But this is the time na kailangan na nating i-present yung whole counsel of God. So, God's promises are conditional. Narinig niyo na po ba yan? Tinuro na ito sa atin ni Pastor Rading. Ang mga pangako ng Panginoon are conditional. Notice, God's love is pero yung mga promise, they are conditional. Lahat tayo love ni Lord ng walang kondisyon. Tama ba? So, tama yun. God loves me unconditionally. Pero alam mo ba, sila lang na sumusunod sa Panginoon, sila ang nakakakuha ng pangako. Oo, love ka ni Lord, pero posibleng kaya hindi mo nakukuha yung promise is because you are not obeying. Pero, love ka ni Lord. Tama, di ba? Mahal ka pa rin ni Lord. Hindi nagbago yung pagmamahal ni Lord sa'yo kasi nga unconditional ang pag-ibig niya eh. Pero baka kaya hindi mo nararanasan yung breakthrough is because tinatanggal mo yung first part, which is the condition. So, Pastora, bakit yan ang topic? Akala ko ba crossing over? Pero consecrating po kasi yung unang sinabi bago maka-cross over. So, what do I mean? We can't claim the promise and skip the command and the condition. Remember, may order po. And this is a partner. Kay Lord, ang part niya, bigay, idalhin yung milagro. Sabi nga kinakanta natin kanina, si Lord lang ang kayang gumawa ng hindi natin kayang gawin. Pero may part ka. Ang part mo, sumunod. Partnership. You cannot claim the promise if you skip the command and the condition. So, when reading the Bible, do not cherry-pick the promise. Dinadala na tayo ni Lord sa season na pinagmamature na niya yung simbahan natin. Ano pong ibig sabihin na maturity? Kasama na rin doon sa maturity, yung pag nagbabasa ka, open ka na sa rebuke, correction, conviction na mababasa mo sa word. At pag ni-reveal ni Lord sa'yo, may sama ka ng loob, may offense ka, may galit ka, may ganito, may distractions ka, meron kang nagpapabigat sa'yo, tanggapin mo, wag mo skip. Kasi yun ang susi. Para makuha mo yung pangako. Walang sense po na claim tayo ng promise, pinangahawakan ko yung promise if you are skipping the command and the instruction. Ang command po, consecrate. So, embrace the instructions, look for the command. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, ito po tanongin ninyo. Lord, tama naman, meron ka po bang promise na binibigay sa akin? Sulat mo. Lord, meron ka po bang pinapagawa? May command po ba? Meron ka po bang instruction na gusto mong gawin? Halimbawa, nabasa mo, di ba? The Father will forgive you sa kasalanan mo. Pero hindi mo binasa na bago yung verse na yon, ang requirement, patawarin mo rin yung kapwa mo. So, nagpe-pray ka, Father, forgive me, nagkasala po ako ngayon.
Pero yung verse dun sa previous verse na yon na sinasabing ikaw, na may sama ka rin ng loob sa kapatid mo, patawarin mo rin siya para mapatawad ka ng Ama. Amen? So it's about time we face the hard truth because the truth will set us free. Once we learn to embrace the truth na hindi mo yan titingnan na parang kinokondemn ka ni Lord, pero titingnan mo siya as a loving discipline from the Father. At dahil gusto ni Lord makuha mo yung promise, hindi mo siya titingnan na para sa isa kakasama mo. Titingnan mo siya as, wow, Lord, salamat po, nilabas mo yung kadumihan ng puso ko ngayon. Lord, is there anything that I need to confess or consecrate? Wag na lang po tayong puro promise pag nagde-devotion. That is good. But remember, without the command, without the obedience, without the consecration, claiming the promise is useless. So, dagdagan nyo na itatanong nyo kay Lord every time na nagde-devotion kayo. Lord, what is your promise and what do you want me to do? Is there a command that I need to obey? Kasalanan na kailangan kong isurrender. Karumihan sa puso ko na kailangan kong ipasunog sa apoy mo. Karumihan ng isip ko, ng katawan ko na kailangan kong isurrender sa'yo. Is there anything that I need to consecrate? Ngayon, ano pong ibig sabihin ng consecrate, mga kapatid? The crossing over requires consecration. So if you want to be ready for the breakthrough, kailangan may breaking. Kasi yung word po na breakthrough, nanggaling siya sa root word na break. Sabihin mo nga, break. Marami pong ibig, wag kayong malisyosong mag-isip. Maraming ibig sabihin ng word na break. Lagi kasi kayo, pagka break, jowa agad eh. Pero alam niyo po ba, mas malalim na ibig sabihin ng break, may mga tinatanggal, may mga inaalis, may mga pinuputol. May mga pabigat na inaalis para gumaan ka, makalakad ka na. May mga binabasag na mga strongholds para makuha mo yung breakthrough. You cannot break through without breaking. Ano ba? May wall. Pag sinabi kasi naka-breakthrough ka, nakatawid ka. So, ibig sabihin yung wall, mababasag, masisira. So, what is that one thing na nandyan sa harapan mo, parang nakaharang? Ito na yung breakthrough mo, ito na yung promised land mo, ito na yung crossing over, pero hindi ka makatawid. Ano yan? Kasalanan, distraction, katamaran, maraming bagay po. Kasi yan nga gustong gawin ni Satanas to hinder you from your breakthrough. But you can break through. You can break through. Isa sa mga paraan para maka-breakthrough ka is consecration. Ano po bang ibig sabihin ng consecration? And this is where I will end. To consecrate, ibig sabihin po niyan, set apart. Gawin ang isang bagay solely for a divine purpose. So, ibig sabihin, kapag sinabi kong I am setting myself apart, kinoconsecrate ko ang sarili ko para kay Lord, ibig sabihin, yung buhay ko, yung sarili ko, yung energy ko, yung boses ko, lahat, para kay Lord lang. This is a hard truth. Kanina, di ba, magaan, pinapa-encourage ko kayo. But we need to swallow this hard truth. Meron po ba sa atin dito na kapag nagluluto tayo, for example, gamit ka ng kutsara sa lulutuin mo. Pero yung kutsarang ginamit mo rin yung kutsara na yon para sumandok halimbawa ng semento o kaya dog food, pinakain mo sa aso mo, kaya pinalinis mo ng CR. Gagamitin po ba natin yung the same spoon na ginamit natin para panglinis ng CR o sa kahit ano pa man para ipangluto? Tama po ba na yung mga utensils for cooking nakahiwalay yan? At walang ibang gamit yan kundi pangluto lang. Gusto ko po kayong bigyan ng illustration na malinaw at naiintindihan natin para maintindihan niyo po yung ibig sabihin ng consecration. So kapag sinabi pong natin, Lord, I consecrate myself, my voice, ibig sabihin, wala na akong ibang paggagamitan ng boses ko, kundi para kay Lord lang. Wala na akong ibang paggagamitan ng katawan ko, kundi para sa mga bagay na kay Lord lang.
Hindi na po pwede ngayon yung dito, tapos mundo, Lord, mundo, Sunday, kay Lord, Monday, dito ako sa mga makamundo, sa makasalanan. Hindi na po yun pwede. Kasi consecration nga. You need to be set apart. And suddenly, tumahimik silang lahat. But I love you all. Gusto ko pong lahat tayo sama-samang makatawid, makuha mo yung breakthrough. Tandaan mo lang, for tomorrow, the Lord will do great and mighty things sa buhay mo. At yun siguro yung magiging motivation mo para lunukin itong truth na to. Lord, is there anything in my life na hanggang ngayon di ko pa binibitawan? 10 taon na akong Kristiyano pero offended pa rin ako? 10 taon na akong Kristiyano pero yung passion ko kay Lord, paganyan-ganyan pa rin? 10 taon na ako kay Lord pero addicted pa rin ako dito sa kasalanan na to? 10 taon na ako kay Lord pero hindi ko pa rin maiwanan? This is the time. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, your breakthrough is so near. Tomorrow na. Sana mag-spark to ng fire sa puso ng kahit isang tao ngayon dito. That you are so near. At sinasabi ng kalaban sa iyo, walang nangyayari, walang nangyayari, wala kang ginagawa, hindi mo pa nakukuha, but you are so near. Alam mo, akala mo malayo ka pa, pero sa totoo lang, isang hakbang ka na lang. Isang araw na lang na i-exercise mo yung faith mo. Isang hakbang na lang patungo kay Lord at isang desisyon na lang. At sasabihin mong, iiwanan ko na itong kasalanan na to. At hindi mo alam dahil pala sa desisyon mo na yun, na iwanan yan, ayun na pala. Hallelujah. Hallelujah. That is the last slide. For us to cross over, there needs to be consecration. Huwag mong takbuhan. Huwag mong tanggihan. Yakapin mo. At tanungin mo si Lord, Lord, is there any part in my life na kailangan kong ipalinis? Alam mo po, lagi natin sinasabi, make me pure, make me holy, make me consecrate. Ibig sabihin po ng consecrate, pakabanalin. At pag sinabi natin pakabanalin, hiniwalay mo yan sa sarili mo para kay Lord na lang. Kaya yung word po na holiness, yun yung ibig sabihin. Pag sinabi mo lang na holy, hindi perfect na, hindi nakakasala. Ang ibig sabihin lang po ng holy, set apart. Amen. Amen. Hallelujah. Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do great and amazing things sa harapan nyo. And this is the reason why on Saturday po meron tayong divine encounter. Because we are responding to the word of the Lord to consecrate muna. Bago tayo tumawid, consecrate muna. You cannot say, 10 years na ako nagsiserve. Alam ko na yan. Bakit ako uulit? Pero you never know, may mga old strongholds po. Oo, matagal ka na nga Kristiyano, pero bakit ngayon, hirap ka pa rin magpatawad? Oo, matagal ka na nga nandito sa church, pero bakit ngayon, lulubog lilitaw yung commitment mo? Alam niyo po, may mga old strongholds na kailangan maputol, mawala. And tomorrow, the Lord will do great and mighty things in the midst of you. If you are claiming revival in this church, this is it. Sobrang excited ako, hindi ko ma-express mga kapatid kung gaano ko ka-excited because we feel a shift in the spirit. And gusto po natin walang maiwanan, lahat kasama. Kaya wag niyo po sanang tingnan na pag nagsabi tayo, oh may divine encounter. Actually, we will be having 2 divine encounters. One this February for all the workers and another one in April for all the church members. So be excited. Are you ready to cross over, mga kapatid? Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon, because today you gave us the word that in order for us to cross over, we need consecrating. And hindi po namin tatanggihan ng salitang yan, Panginoon.
For so many years, baka iniiwasan naming pag-usapan yung consecrate, pakalinisin, pakabanalin, isuko, surrender, repent, confess. Pero today, Lord, now na narinig na namin, your promises, Lord, are conditional at meron palang naghihintay tomorrow. Great and mighty things are going to happen. We don't want to miss it, Lord. I don't want to miss it, Lord. So today, even as a church, we commit that we will, yes, Lord, we will consecrate ourselves. Hindi na kami tatakbo, hindi na namin i-resist. Tanggalin mo kung anong kailangan tanggalin. Sunugin kung anong kailangan sunugin. Baguhin kung anong kailangan baguhin. Iiwanan na namin kung anong kailangan iwanan. Isusuko, Panginoon, kung anong kailangang isuko. Because we know the promise is so near. And we are about to cross over. But we do not want to cross over, Lord, with an old heart, with the old wineskin. Nadala-dala pa rin namin yung mga luma naming gawa, yung mga luma naming kasalanan, Lord. We leave it all behind. And even today, Lord, kanya-kanya tayo dito sa lugar na ito, mga kapatid. But you know, God knows, kayong dalawa lang ni Lord nakakaalam what is that one thing na kailangan mong ipakonsecrate kay Lord. Oras, buhay, pera, boses, katawan, kahit ano pa man yung bagay na relationship, personal relationship mo kay Lord, relationship mo sa kapwa mo, ka-church member dito. Just ask God to consecrate. Lord, I consecrate my life. And I ask, Lord, na gamitin mo ako para lang sa purpose mo. Use my voice, use my life, use my heart. Here's my hands, Lord. Here's my mind, here's my body. We offer our lives to you today, Lord, as living sacrifices, holy and pleasing to you. And we pray, God, that as we do this time of consecration, even as we take our divine encounter this week, we pray, Lord, that you indeed will set us apart. Cleanse our hearts, cleanse our minds, and make us ready to receive the promise. Napakabuti mo po, Panginoon, and I know, Holy Spirit, you are speaking to somebody today. You are dealing with somebody today. Kapatid, if you hear His voice, kung naririnig mo ang boses ni Lord ngayon, huwag mo nang tigasan ang puso mo. This is for your benefit. So just be open to the move of the Holy Spirit. Holy Spirit, even right now, we ask that you release your fire, your consuming fire, yung apoy mo, Panginoon, na nagsusunog ng lahat ng mga bagay na hindi kailangan sa aming mga buhay. We bear open our hearts today, Lord. Wala na kaming itatago. You know and see it all, God. So come and burn away all the dross, all the distractions, all the sins, all the strongholds, Lord, that are hindering and keeping us from walking towards your promise. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. And make us burn for you. I want to burn for you, Lord. Kapatid, as you allow God to burn all that distractions and heavy weight, He will also give you fire to burn for Him. Na hindi ka na mamamatayan ng apoy, na hindi ka na ma-burn out, na hindi ka na lulubog, lilitaw, but that you will always have this passion to do things for God because you love God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pag-alabin mo po ang pag-ibig sa aming mga puso. Pag-alabin mo rin ang pag-ibig mo sa aming mga puso. That you do not wish to harm us, Lord. That you do not wish na ipahiya kami. Pero you only wish for us, Lord. You only want us to experience the best, the breakthrough, the promise. And so we yield to you today, Lord. We submit ourselves to you. We resist the devil at lahat ng gawa niya sa aming mga buhay. And we will walk in obedience, Lord, to your call.
Hallelujah. We praise you, Lord, for you have indeed planted this word in our hearts. And I pray that you will stir up an excitement, Lord, for people here who have been waiting for so long. At napagod nang maghintay at gusto nang sumuko na lang. Kapatid, today I want to encourage you, this is not the time to give up. But all the more, this is the time to press in. To draw near to the Lord. For tomorrow, Yahweh will. We give you all the glory, honor, and praise, Lord. You are worthy to be praised. And let this seed grow in our hearts sa pagbubulay-bulay namin ito this week. Hayaan mong ma-encourage kami, Lord, with this truth that we have received today. This is our prayer in Jesus' name.